Hello! Panibagong araw, panibagong project mga kadiskarte. Ito, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano yung tamang pagtatanim ng distributor ng Suzuki F6A Multicab. Yan. Tuturo ko na rin sa inyo kung paano mag top dead na hindi mo na kailangan kalasin yung cylinder head cover, para lang makita nyo kung naka-top dead na siya o hindi. Meron kasi ako mga kaibigan na nagsasabi sa akin na kung pwede raw gumawa ako ng video kung paano yung tamang pagtatiming ng distributor. Yung bang tipong start under agad. So, ito na siya ngayon. Sana panoorin nyo. So, pero bago ang lahat, kailangan mo natin i-top dead yung piston 1. At ipapakita ko sa inyo kung paano yung pinakamadaling paraan para mag-top dead. At hindi na natin kailangang tanggalin yung cylinder head cover para lang masiguro natin kung naka-top dead na o hindi pa. Bali gagamit na lang tayo na itong welding rod. Yan, kita lang pangatla, laman. So yan mga kadiskarte, pansinin itong welding rod habang iniikot yung crankshaft. Piston na. Ito mo. Okay. Lang kung pangato. Guray. Sabay. Ininad mo dito nga parte. So yan mga kadiskarte, okay na. Nai-top na natin. Bali, kailangan na lang natin itong lagyan ng marka para halimbawa kung kumilos man, may guide tayo, makita natin kung gumalaw o hindi. Ngayon, i-check naman natin yung timing doon sa may flywheel, kung nagkatapat yung timing mark tsaka doon sa timing guide. So, okay. Liis lang ng bagya pero gabuk lang yan. Okay na yan. Ngayon, isusunod natin tong distributor niya o itong pinaka CDI niya. Tatanim na natin. Dito sa pagtatanim nito, meron din siyang technique. Hindi basta salpak na lang ng salpak. May ano to para mai-timing din natin na maayos. Kasi kung hindi natin mai-timing to na maayos, wala rin. Hindi rin siya andar. Kailangan pagka nag-timing kayo ng distributor, pag naisalpak nyo na, ang magiging kalabasan niya, kung napapansin nyo yan, yung ignition point na yan, dapat nakatapat yan doon sa may igniter. Yun yung magnet na yan. Dapat ganyan ang kalalabas yan pag naikabit nyo na. Para sure na andar agad. Hindi naman perfect circle yung shafting yan. Pansinin nyo may tapyas. Yun yung pinaka-guide nyo para may timing nyo siya na maayos. Kasi kung anong posisyon yan, ganun din yung posisyon ng rotor. Hindi nyo pwedeng kahit saan kanto na lang itapat. Meron talagang dapat na kanto na pagtatapatan. Ngayon, sa pinakamadaling paraan, pag maglalagay ka ng rotor, kailangan nakatapat dyan sa butas na yan. Kasi pagka salpak nyo, pipihit pa na ang bagya. Yan, papunta sa advancer. Yan, ganyan. Pagpihit nyan, yun na yun. Ayan mga kadiskarte, naitanim na natin. Check na lang natin yung timing niya kung okay na. Ayan mga kadiskarte, pansinin niyo yung tapyas ng shaft at saka yung ignition point. Paglagay nyo ng rotor, sakto yan dun sa high tension ng piston 1. Sunod naman natin i-check yung timing ng flywheel. Tingnan natin kung okay yung timing mark tsaka dun sa timing guide, kung magkatapat sila. So ayan mga kadiskarte, okay na siya. Kakabit na lang natin itong rotor. Itong rotor, pag linagay nyo to, dapat nakatutok to dun sa high tension ng piston number 1 para sure na andar agad. Kailangan dito siya nakatutok sa may banda ng advancer kasi nandirito yung high tension number 1 natin. Yan, dyan tayo magsisimula na maglalagay ng high tension.
Dito sa takip ng distributor, may marking to, may number 1 dito na nakasulat. Yan dyan. Yang mapapansin mo, dyan tayo maglalagay, dyan tayo magsisimula. Kailangan ito nakatutok doon sa pointer ng rotor. Yan, ganyan ang posisyon niya. Yan, dahil dyan tayo magsisimula maglagay ng high tension. Kailangan na rin nating linisan itong mga spark plug niya bago natin ikabit para sure. So yan, ikakabit na natin itong mga high tension niya. Ang firing order nga pala nito, 132. Yan. Ito yung mga high tension niya, hindi sila pare-pareho ng haba. So, kakabitin natin to mga diskarte. Magsisimula tayo sa piston 1. Yung number 1 ng distributor sa number 1 din na piston. Tapos yung number 2 ng distributor sa number 3 na piston naman. Clockwise ang ikot ng paglalagay ng gawin natin para hindi nakakalito. Last, itong high tension ng ignition coil do sa gitna ng distributor at saka sa terminal ng ignition coil naman ang kabit nito. Kailangan na natin pumunta sa ilalim kasi mahirap dukutin dito sa ibabaw. Yung ignition coil niya nasa ilalim. So ayan, okay ng lahat. Subukan natin yung start. Okay, start. Total ng makina na ito. So ayan mga kadiskarte, kita nyo naman. Isang start lang, andar agad. So sana nagustuhan yung video natin yan. At please naman po subscribe yung aking channel. At pakipindot na rin yung bell notification para ma-update kayo sa mga susunod pa natin mga videos. So hanggang dito na lang. At kung may katanungan nga pala kayo, comment nyo lang sa ibaba at susubukan natin sagutin yan. Kung may mga topic kayo na gusto nyong gawa natin ng video, comment nyo na rin. At sisikapin natin matugunan yung mga kahilingan nyo. So, inulit ko, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. At mabuhay po kayo.